Makalipas ang ilang oras na pamamahinga, ay isa-isa nang nagising ang grupo ni Magno. Lumiliwanag na rin ang buong paligid. Nakita ni Magno si Maris na nasa harapan ng siga at may nakasalang na maliit na kaldero roon na kanilang pinagpapainitan ng tubig. Maris, hindi ka natulog? Tanong ni Magnus. Umidlip ako ng isang oras din siguro after ko magsulat sa aking libreta. Mabuti kung ganun. Akala ko wala ka talagang pahinga. Nagsalita naman si Brittany. Maiwan muna namin kayo ha. Magbabawas lang ng tubig sa katawan sa unahan. Okay, sige. Tamang-tama. Pagkabalik nyo, ay magkakape na tayo. Okay, Maris. Salamat. Sagot ni Brittany. At magkasama na sila ni Carlo na naglakad papunta sa unahan para magbawas ng tubig at kung ano-ano pa sa di kalayuan. Si Oliver naman ay bumangon na rin at doon lang sa unahan nagbawas ng tubig. Kita pa nga iyon ni Magnus na nakatalikod dahil hindi talaga lumayo ng todo ang lalaki. Magnus, pakuha ako ng instant coffee natin sa bag para ready na. Kanya-kanyang timpla na lang ng sariling mug. Pwede na itong tubig, kumukulo na. Okay, sige. Tamang-tama, umihilab na rin ang sikmura ko. Nalamigan yata. Pagkabalik ng mga kasama, ay agad na silang nag-almusal. Nagsalita si Maris. Brittany, anong sunod na bahagi ang madadaanan natin? Lawang dilaw na ba? Hindi pa. Sinilip namin ni Carlo mula sa itaas ng puno ang sunod nating tatahakin. Mga kakaibang halaman ang nakita ko roon. Para silang mga dragon fruit na para ring cactus na matinik. Sumabat naman si Oliver. Madali lang naman yatang iwasan para hindi tayo matusok ng mga tinik na yun. Oo, madaling maiwasan ang mismong halaman. Pero ayon sa kwento ng mama ko, may mga halaman rito na kapag nagalaw na kahit hangin o nakaramdam ng vibration sa paligid, ay biglang magkakaroon ng parang pulang pigsa sa paligid ng halaman at may mga tinik. Tapos kapag sumabog iyon, ay kakalat sa paligid ang hindi bababa sa 30 mga tinik. Ang mga tinik na iyon ay hindi masyadong toxic pero nakaka-paralyze kahit pa sa mga aswang. Anong mangyayari kung sakaling maparalyze tayo? Pwede bang mahintay ang pagkawalang bisa ng paralysis? Oo, pwede naman mahintay. Dahil up to 2 days ang effect noon sa mga aswang. At siguradong mas matagal kapag normal na tao lang ang tatamaan noon. Pero hindi roon ang panganib. Nasaan pala? Gulat na tanong ni Magnus. Nasa mga darating na mga ibon. Mga pulang uwak. Purong pula ang balahibo, balat at laman. Lalo na ang mga mata na may guhit rin na itim na ugat. Hindi sila kagaya sa mundo natin. Dahil ang mga uwak rito ay sariwang laman ang gustong kainin at mas di hamak na mas mababangis sila. May ugali sila na hindi nalalayo sa mga aswang. At alam naman natin ang uwak, hindi sila namamasyal lang pa isa-isa, kundi malaking grupo. Ganon din rito ang mga uwak. Aabot raw ng 100 mahigit ang bilang kapag sumasalakay. Kaya delikado tayo roon. Nagsalita naman si Maris. Apektado rin ba ng mga tinik mula sa nasabing halaman ang mga uwak na yun? Oo daw pero mautak sila dahil kilala na nila ang halamang iyon. Kaya malamang gagawa sila ng paraan para hindi nila kailangan lumapit sa mga halaman kapag bibiktimahin nila ang mga tao. Sabi naman ni Magnus. Naku, past the bridge when you get there pala ang sitwasyon natin ito. Oo, tama ka Magnus. Doon pa lang natin aalamin ang gagawin natin kapag naroon na tayo. Sabi naman ni Carlo. Dahil sa wala naman palang magagawa ang advance na pagpaplano rito, kaya kumain na lang muna tayo ng matiwasay. Para ma-enjoy naman natin ang almusal natin, kahit pa tinapay lang ito at kape. Mamaya na natin problemahin ang mga halaman at mga uwak. Oo, tama si Carlo. Sagot ni Magnus
at naglakad kaunti sa unahan at nakatanaw sa malayo habang paunti-unti ang paghigop ng kape. Makalipas ang kalahating oras ng kanilang mabagal na pag-aalmusal, ay sabi ni Brittany, "Tara na guys, simulan na nating lumapit sa bahagi ng halamanan para mapag-aralan natin ang ating gagawin." "Oo, sige." Pagsang-ayon ng lahat at inilagay na sa likuran ang kanilang mga backpack. Saka sinimulan na ang paglalakad. Makalipas ang kalahating oras na paglalakad, ay naroon na sila sa tapat ng isang malawak na lupain na napakaraming halaman. Sabi ni Oliver, "Saglit lang, titignan ko lang sa kaliwang bahagi. Baka meron tayong pwedeng madaanan roon para hindi na natin kailangan makipagpatintero rito sa mga halaman." Wika niya at agad naglakad papunta sa kaliwang bahagi. Pagkarating roon ay nadismaya si Oliver noong makitang isang tirik na pangpang ang naroon at kabatuhan ang nasa ibaba. Ang bandang ibabaw naman ay mga maliliit na talahib lang. Kahit pag gumamit ng lubid ay walang mapagtatalian. Kaya nagpailing-iling na lang siya at dismayadong naglakad papabalik sa mga kasama. Walang daan doon, bangin na eh. Tsaka wala rin mapagtatalian ng lubid. Kaya hindi posible ang rock climbing. Sabi naman ni Carlo, "Hindi naman magkakadikit ang mga halaman ah. Halos 1 metro ang espasyo sa pagitan ng bawat isa. Kaya makakadaan na tayo nang hindi masasagi ang mga halaman na iyan." Sabi naman ni Brittany, "Ang sabi ni Mama, kahit vibration lang ay kaya magpa-activate ng pagsabog ng mga bunga ng mga halaman na iyan." Sumabat naman si Magnus, "Posible kaya kung daraan tayo na hindi mag-uusap? Tahimik na sinyasan lang hanggang sa makatagos tayo sa kabilang bahagi." Tumakbo si Brittany sa isang mataas na puno sa kanilang likuran at tinignan ang bahagi ng mga halaman. Noong makababa ay sabi niya, "Hindi ako sigurado, pero tama si Magnus. Maaari tayong tumawid ng tahimik at kung may sasabihin sa mga kasama ay magsinyasan lang. Maluwag naman ang lugar at ang distansya ng bawat halaman. Ano sa tingin mo, Maris?" Tanong ni Brittany dahil napansin niyang tahimik lang si Maris. "Gaya ng sabi mo, Brittany, hindi rin ako sigurado. Pero wala na tayong ibang mapagpipilian sa sitwasyong ito. Kaso napansin ko lang, nakakaiba ang katahimikan rito. Posible ba yun sa isang lugar na walang kahit anong hayop o ibon sa paligid? Napakatahimik eh, na para bang may nakaabang na patibong." Sabi naman ni Oliver, "Meron nga, yung mga halaman." "Hindi ang mga halaman ang ibig kong sabihin, Oliver." Sabi naman ni Magnus, "Sige, upo muna tayo rito para makapag-isip tayo ng tama at makapag-obserba na rin sa paligid. Kasi kung may ibang kalaban na nakaabang sa atin, malamang mauubos ang pasensya nila at lalabas din." Halos magkakasabay sa pagbuntong hininga ang lahat at umupo sa mga bato sa paligid nila. Kinuha ni Magnus ang telescope sa bag niya tapos iniabot kay Oliver. "Oh, pagtiyagaan niyong sumilip dyan. Baka may makita kayong sagot sa mga katanungan natin." Tinanggap naman iyon ni Oliver at sinilip iyon habang nakatapat sa kanang bahagi kung saan may malalaking puno. "Naku, tama si Maris. May mga nakabang nga talaga sa atin. Napakaraming uwak sa mga puno oh. Halos mapuno lahat ng sanga sa dami nila." Sabi naman ni Maris, "Nakikita kaya nila tayo at inaabangan sa ganito kalayo?" Sinagot naman siya ni Brittany, "Yun ang hindi ko masasabi. Pero ang sabi sa akin ni Mama, matalino ang mga uwak na yan." Muling nagsalita si Magnus, "So, anong plano? Makipagsapalaran tayong tumawid sa mga halaman na yan? Kaysa naman magpaabot pa tayo ng gabi, kung saan maaaring sumalakay na rin ang mga uwak na yan." "Oo sige, tumawid na tayo habang maaga pa." Pagsang-ayon pa ni Brittany at pinasan na ang backpack.
Saka naglakad na papalapit sa mga halaman na may tini, habang nakasunod naman sa kanya si Carlo. Sumunod na rin sina Magnus, Oliver at Maris. Magkakahiwalay silang naglakad papalapit sa bahagi na may malawak na halamanan. Naroon na sila sa kalagitnaan nang magsimulang magsilobo ang maliliit na bunga na kulay pula sa gilid noon. Hindi tuloy mapigilan ni Oliver na magsalita. Akala ko ba mag-a-activate lang ito kapag may vibration? Bakit? Kahit ang paghinga ko ay nararamdaman niya. Sumenyas naman kaagad si Brittany na huwag maingay, kaya napatakip ng bibig niya si Oliver. Unti-unti namang lumiit ang pagkakalubo ng bunga ng mga halaman, kaya nakahinga siya ng maluwag. Paunti-unti ang kanilang paglalakad habang pinipigilan ang pagbibitaw ng malakas na paghinga dahil siguradong mararamdaman iyon ng mga halaman. Nakakalampas kalahati na sila ng natatawid nang biglang magkaingay ang napakaraming mga uwak sa malayo. Nanlaki ang mga mata nilang lahat habang nagkakatinginan. Anong gagawin natin? Wika ni Oliver. Sumenyas naman si Magnus na yumuko o umupo na muna para hindi nila makuha ang atensyon ng mga uwa. Mahihirapan silang protektahan ang kanilang mga sarili kung hindi sila pwedeng gumalaw dahil magpuputukan ang mga bunga ng mga halaman. Iniangat ni Oliver ang nakabiti na telescope sa leeg niya at sinilip ang mga paparating na mga uwa. Doon na siya mas lalo pang kinabahan noong makitang may mga dalang sanga ng puno, bato at kung ano-ano pang mga bagay ang mga uwak na iyon. Mukhang doon iyon bibitawan sa bahagi ng mga halamanan para magputukan ang mga bunga at maparalyze ng mga tinik ang grupo nila Magnus. Nagsalita si Oliver. Kailangan na natin tumakbo. Mas lalo tayong malalagay sa alanganin kapag naabutan tayo ng mga uwak. May dala silang mga bato at mga sanga na ibabagsak rito. Wika pa ni Oliver na pinipilit hinaan ng boses pero dinig naman siya ng mga kasama niya at hindi rin iyon nakawala sa matalas na pandama ng mga halaman dahil agad nang nagsilobo ang mga bunga at nagbabadya ng magsiputo. Tumango sila sa isa't isa, sabay takbo ng mabilis patungo sa kabilang bahagi. Ibinuhos nila ang kanilang lakas para mas mapabilis ang takbo. Hindi pa man sila nakakahakbang ng marami, ay agad nang nagsiputukan ang mga bunga na may lamang mga tinik sa loob. Kaya hindi magkanda-ugaga sa pagyuko ang buong grupo habang tumatakbo. Naunang nakarating sa kabilang bahagi sina Carlo at Brittany. Sina Magnus, Oliver at Maris naman ay todo pa sa pagtakbo. Natamaan na rin sila ng ilang mga tini, kaya sakto lang na nakarating sila sa bahaging wala ng mga halaman ay naparalyze na ang kanilang buong katawan at isa-isa nang napasubsob sa lupa. Sakto rin na nakarating sa bahagi nila ang napakaraming mga uwa at doon ibinagsak sa malawak na halamanan ang dala nilang mga bato at sanga ng kahoy, kaya halos magdilim ang paligid ng halamanan dahil sa pagputok ng mga bunga na may kasamang pulang pulbos at kasabay na rin ng pagtalsik ng mga tini. Mabilis na lumapit sa tatlo sina Carlo at Brittany na pare-parehong nakasubsob ang mukha sa lupa dahil sa pagiging paralyzed ng buong katawan ng mga ito. Hinawakan ni Carlo ang mga backpack nila Magnus at Oliver at itinakbo papalayo. Si Brittany naman ay binuhat niya si Maris at itinakbo na rin sa bahaging tinungo ni Carlo. Naggalat na sa paligid ang mga nakakaparalisang mga tini. Dinapaan ni Carlo sina Oliver at Magnus para hindi matamaan ng mga karagdagang mga tini. Hanggang sa marinig ni Carlo na nagsalita si Magnus na para bang ipit na ipit ang bibig nito. Carlo, itihaya mo kami. Ang hirap huminga nang nakasubsob sa lupa ang mukha. Ay, oo nga pala.
At nasagot ni Carlo at itinihaya niya sina Oliver at Magnus. Pinagpagan niya rin ang mukha ng mga ito dahil punong-puno ng alikabok ng puti. Itinabi ni Brittany si Maris kina Magnus. Anong gagawin natin? Tanong ni Carlo. Sabi naman ni Brittany, sasalakay na sa atin ang mga uwak pagkabalik nila. Kailangan natin ng depensa. Sumagot naman si Magnus. May kaunti pang gasolina sa lagayan ko sa gilid ng bag. Magpaikot kayo ng mga dahon sa paligid natin. Lagyan ng gasolina at sindihan. Hindi makakalapit ang mga uwak sa atin kapag may usok at kaunting apoy. Kahit naman paralisado ang buong katawan ni Magnus, ay nagagawa niya pa ring magsalita ng mabagal. Nagsalita si Brittany. Carlo, manguha ka ng mga tuyong dahon. Ako ang maghahanap ng gasolinang sinasabi ni Magnus. Okay, sige. Sagot ni Carlo at agad umalis. Pagkabalik ay marami na siyang dalang tuyong dahon at inilagay sa paikot ng kinaroroonan nila ni Magnus. Hindi pa nga sila nakakapagsindi ay papabalik na ang napakaraming mga uwak at sumasalakay na ang iba sa mga nakaupong sina Magnus, Oliver at Maris. Si Carlo naman ay agad nagpalit ng anyo bilang isang aswang para mas maging mahaba ang mga braso niya at pinagkalmot ang mga uwak na pumapaikot sa kanila. Si Brittany naman ay inaasikaso ang paglalagay ng gasolina sa mga dahon na nakapalipot sa kanila. Brittany, bilisan mo! Masyado silang marami! Ang hirap pigilan! Meron talaga mga nakakalusot! Oo, malapit na akong matapos. Sagot ni Brittany at panay ang pasirit ng gasolina sa mga dahon. Noong makaikot na ay sabi noon, Magnus, nasaan ang lighter? Sa bulsa, sa harapan ng bag. Sagot ni Magnus at agad hinanap ni Brittany sa kasinindihan ang mga dahon. Agad iyong nagliyab at umangat ang itim na uso. Doon pa lang nagpulasan papalayo ang mga uwak. May ilan-ilan pang nagpapaikot-ikot pero sumuko rin at umalis na lang noong lumipas ang 5 minuto na may apoy at usok pa rin mula sa ibaba. Saktong pagkawala ng lahat ng mga uwak ay namatay na rin ang apoy. Ay, grabe! Akala ko masasalakay na ng mga uwak si Magnus. Napakarami noon. Anong gagawin natin sa 3 ito? Nagsalita naman si Magnus. Brittany, antidote para dito. Nasaan? Sabi naman ni Brittany. Oo, dapat meron. Teka, hahanapin ko dito sa libreta ko. Parang nabanggit din yun sa akin ni Mama. Agad kinuha ni Brittany ang kanyang libreta sa backpack at nagbasa. Oo, meron nga. Carlo, nakita mo yung puno sa unahan na may pulang dahon? Kumuha ka niyan. Yung mga murang dahon sa dulo ang kunin mo. Didikdikin natin yan. Tapos ang katas ang ipapainom natin sa kanila. Okay, sige. Sagot pa ni Carlo at dali-dali nang tumakbo patungo sa isang puno at umakyat sa pinakamataas na bahagi para makakuha ng mas maraming murang dahon. Ilang saglit pa ay bumaba na siya dala ang mga dahon. Kumuha na rin siya ng makinis na bato na gagawing pandikdik sa mga dahon na iyon. Pagkabalik niya sa grupo, ay 2 na sila ni Brittany na nagtulong sa pagdidikdik noong mga dahon. Noong kumatas na ang mga dahon, ay kumuha ng kutsara si Brittany. Carlo, magbiga ka rito. Ako magsasahod. Okay, sige. Agad na nagbiga si Carlo ng katas. Saka naman ibinuhos ni Brittany sa bibig ni Maris ang unang kutsara, tapos kay Magnus, saka kay Oliver. Ay, salamat, nagawa natin, wika pa ni Carlo. Tapos tinitigan niya sina Magnus. Bakit hindi pa rin sila nakakagalaw? 3 oras pa raw bago tumalab ang epekto ng katas ng dahon na ito. Kaya maghintay lang tayo, wika pa ni Brittany. Sige, sagot ni Carlo at sumandal na lang muna sa isang bato habang nakatanaw sa malayo. Dahil na rin sa pagod, kaya nakaidlip si Carlo.
Pero si Brittany ay nanatiling gising para bantayan ang mga kasama. Makalipas ang 3 oras, dahan-dahan ang naiaangat ni Maris ang kanyang isang braso, kaya ginaya na rin iyon nila Magnus at Oliver. Pagkalipas pang muli ng 1 oras, ay pare-pareho na silang nakakagalaw ng maayos at nakakatayo. Nagising na rin noon si Carlo. Ano nang next na gagawin natin ito? Tanong ni Carlo. Sabi naman ni Magnus, kung ako ang tatanungin nyo, masasabi kong hindi pa fully healed ang katawan ko na doon sa toxin paralysis. Kaya sa tingin ko ay kailangan pa namin magpahinga ng sapat at kumain na rin. Nagsalita si Brittany. Sige, pero kailangan kubli ang pagpapahingahan natin. Hindi pa tapos sa atin ang mga uwak na yun. Malamang naghihintay lang din sila ng iba pang pagkakataon para makasalakay muli. Sabi ni Magnus. Doon sa bahaging iyon tayo magpapahinga. Hakutan natin ang mga sanga ng kahoy na may mga dahon. Tapos ilagay natin sa ibabaw sa pagitan ng mga bato para nakakubli tayo habang nagpapahinga. Kailangan na rin natin magsaing. 2:00 na ng hapon, no? Wala pa tayong tanghalian. Sabi naman ni Maris. Oo, tama ka Magnus. Sakto lang ang oras ng mga pasado 3:00 sa pagkain natin. Para kasama na roon ng hapunan. Magkape na lang tayo mamayang gabi kapag ginutom. Kailangan natin tipirin ang kung anong pagkain na meron tayo. Mukhang magiging mas matagal pa tayo rito kaysa sa inaasahan natin. Kaya dapat magtipid. Oo, tama ka Maris. Tara, doon na tayo. Wika ni Magnus at sumunod na ang kanilang mga kasama. Agad na rin nanguha ng mga sanga na itatakip sa ibabaw sina Magnus, Oliver at Carlo. Si Maris naman ang nag-asikaso sa pagsasaing ng kanin. Sabi ni Maris kay Brittany, Brittany, isang malaking banta sa paglalakbay natin ng mga uwak na iyon. Siguradong hindi tayo titigilan ng mga iyon hanggat hindi tayo nakakain. Di ba sabi mo, karne talaga ang gusto nilang kainin? Kaya malabong sumuko na lang basta ang mga iyon sa pagtugi sa atin. Sa tingin ko, kailangan natin ng mas epektibong paraan para tigilan nila tayo sa pagsunod. Hindi rin naman natin kakayanin na lipulin lahat ng iyon dahil maliban sa napakarami, hindi rin basta-basta bumababa. May alam ka bang ibang paraan para takutin ang mga ganyang nilalang? Mahabang tanong pa ni Mari. Saglit na tumulala si Brittany habang nakatingin sa mga puno sa malayo. Si Maris naman ay tuloy-tuloy sa pagpapaningas ng kanyang paglulutuan ng sinaing. Uy, Brittany, naghang ka na dyan ah. Ay, sorry. Iniisip ko lang kasi kung applicable yung kwento sa akin dati ni Mama. May mga hayop kasi na matataas ang IQ nila at pag-intindi sa mga bagay-bagay, lalo na sa kilos ng mga tao at sa panganib. Kapag nakikita nilang may pinapatay sa mga kasama nila, ay may dalawa silang maiisip na gawin. Maaring magiganti o di kaya tumakas na kaagad para hindi na magaya sa nangyari sa mga kasama nila. Naisip ko kung ano kaya kung subukan din natin ang ganoon. Yung makapatay tayo ng maraming uwak at ibabalandra sa harapan ang mga katawan ng mga patay na ibon para makita ng mga kasama nila at maisipang lumayo na lang. Muli namang sumagot si Maris. Paano kung imbis na lumayo ay paghihiganti tuloy ang maisip nila? E di, kailangan natin umisip ng ibang paraan. Pero kahit hindi sila mag-isip ng paghihiganti sa atin, ganun pa rin naman. Tutugisin nila tayo para maging pagkain. E di, subukan na natin ang naiisip ko. Ano sa tingin mo, Maris? Oo, sige. Sumasang-ayon ako sa ideya mo, Brittany. Pero ang tanong, paano tayo makakapatay ng maraming uwak na hindi bababa sa 10? Kahit naman papanain natin si Oliver, ay hindi tayo sigurado kung makakapatay siya ng 10. Kung ganyan na mautak ang mga uwak na hindi lumalapit masyado. E di gagawa tayo ng lambat. Wika ni Brittany. Sakto naman sa pagdating nila Magnus, Oliver at Carlo. Narinig nila ang sinabi ni Brittany na gagawa ng lambat. Sabi pa ni Magnus, Ha?
Saan tayo mangingisda rito? Nasa gitna tayo ng gubat. Sabi naman ni Maris. May naisip si Brittany na paraan para mapatigil sa pagtugi sa atin ang mga uwak na yan. Ano naman? Tanong ni Carlo. Sinimula naman ni Maris ang pagkikwento tungkol sa paliwanag ni Brittany. Noong matapos ang mahabang pagpapaliwanag ay sabi ni Oliver, Oo, tama kayo. Kahit paasintado ako pumana, ay mukhang mahihirapan ako makapatay. Kita nyo naman, naroon sila sa mga puno na nasa mataas na bahagi at nasa pinakaitaas na mga sanga rin sila nakadapo. Kaya hindi na yun kakayanin ng pana ko. At kung baril naman ang gagamitin natin, maaga silang mabubulabog at maaaring sumalakay na agad. Kaya mas magandang ideya na yung gumawa tayo ng lambat gamit ang mga baging. Sabi naman ni Magnus, di tara na, simulan na natin ang pamumuha ng maraming baging para pagkatapos natin kumain ay pag-aabalahan natin gawin ang lambat habang nagre-relax. Okay, sige. Pagsang-ayon pa ni Carlo at muli nang umalis ang tatlong lalaki. Sabi naman ni Maris, Brittany, anong gagawin natin pain para mapabangga sa lambat ang mga uwak? Ano pa nga ba? Di makangailangan tayo ng buhay na pain na may amoy na sariwang dugo. Papaano nga? Madali lang yan. Maghihiwa lang kami ni Carlo sa braso namin at ikakalat ang dugo para mapalapit ang mga uwak. Dito lang sa harapan natin isa-set up ang bitag. Tatakbo kami papasok rito. Tapos, saka nyo tatakpan ng lagusan. At pagkabalik nila, ay saka naman ibabagsak ang screen na gagawin natin na may mga net na gawa sa baging. Okay, sige. Maganda nga yung ideya mo. Pagsang-ayon pa ni Maris. Makalipas ang halos isang oras, ay nakahanda na ang pagkain nila. Adobong baboy ang kanilang iniulam na may budbud na chili powder at may tagi-isang kalamansi. Kahit patinding paghihirap sa paglalakbay ang kanilang pinagdaanan, panandalian naman nila nakalimutan ang hirap na iyon dahil sa sarap ng kain nila, lalo at umuusok pa talaga dahil bagong in lang ang kanin na kanilang kinakain. At napakasarap din talaga ng pagkakaluto ni Aling Mami doon sa adobo na pinatuyo ang pagkakaluto. Pero Sprite naman ang ginamit na pangsabaw hanggang sa matuyuan. Kaya tila hindi magkakakilala ang lima na tahimik na nakatitig sa kanilang pagkain habang tuloy-tuloy ang pagsubo. Makalipas ang wala pang 15 minuto na kain ay tapos na sila. Pawisan at napapabuntong hininga ang bawat isa sa sarap ng kanilang tanghalian. Nagsalita si Carlo. Ang taba rin ng utak mo, Magnus, no? Naisipan mong magdala ng chili powder instead na sariwang sili. Tapos may kalamansi rin. Oo naman, kasi ang sariwang sili ay mabubulok o malalata kapag matagal na nakalagay sa bag. Samantalang kapag chili powder ay hindi masisira. Tsaka iba ang sarap ng pagkain sa bundok kapag may anghang at asim ang kinakain. Tila nakakawala ng pagod. Sumagot naman si Oliver. Tama ka talaga dyan, Magnus. Hindi natin mamimiss masyado ang bayan kung ganito naman kasarap ang kinakain natin dito. Kahit pa isang beses lang tayo kumain ng kanin sa isang araw. Sabi naman ni Carlo. Tara na, simulan na natin ang pagtatabas ng mga baging. Kayo na muna, Maris at Brittany, ang magsimula ng paggawa ng lambat. Focus muna kami sa pagbibiyak ng baging. Saka na kami tutulong kapag natapos na kami sa aming ginagawa. Okay, sige Carlo. Pagsang-ayon pa ni Maris. Nagtulong-tulong na nga sila sa paggawa ng kanilang proyekto para makahuli ng maraming uwak, para masubukan ang teoryang pwede iyon gamitin para magtaboy ng mas maraming uwak kapag nakitang maraming patay na uwak ang mga nagkalat sa lupa. Ayun mga katribo, pansamantala po muna natin puputulin ang kwento natin dito ha. Magsama-sama tayo muli sa part 215. Sa mga nagtatanong nga pala kung bakit matagal akong walang upload, bisitahin nyo na lang ang advisory post ko doon sa ating FB page and groups. Ayokong i-discuss rito dahil baka manganib tayo.
Sa mga nakabasa na noong advisory, malamang alam niyo na ang sagot. Itutuloy ko po ang pag-upload ng medalyon, krus ng batis, pati na ang pangil ng kidlat. Pero yung aswang killer ay hindi pa ako sigurado kung pwede ko yung ituloy rito. Kapag pwede, edi dito ko na rin muna itutuloy. Salamat sa mga umantabay, naghintay at patuloy na nakinig sa mga lumang upload sa channel na ito. Matindi lang talaga ang problema ng channel natin ngayon. Kaya hinihiling ko ang inyong pag-intindi. Sana huwag niyo akong iwan at huwag din kayong bibitaw sa channel natin. Maraming salamat mga katribo ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.